Catherine Bernardo. Oh, naunahan na ako ni ano eh. Ni... With Alden. ni Alden eh. Pero would you like to? As in, may plan ka ba? Na It's just a matter of time, to be honest with you. Ayun nga mga sombreros, narinig niyo po ang sinabi ni Sir Echo na ayaw niya para kumbaga ang point niya is next time, no? Ayaw niyang sumuko kaya Catherine. May dalawa akong nakita dito mga sombreros. Either ayaw niyang sumuko na magkaroon pa ng project kaya Ma'am Kath, kasi bakit hindi siya napagbigyan, kasi ang tagal na lang yung isang video niya, medyo matagal na yon. Tapos yung medyo recent, bakit hindi pa siya napagbibigyan? Although hectic talaga yung schedule ni Ma'am Kath, no? Isa yun sa reason siguro. Tapos meron silang sinasabi ngayon na si Sir Lee Min Ho na isang Korean actor ay baka makakatambal din ni Kath. So either si Sir Lee Min Ho na pumunta dito sa Pilipinas para kasi nagtambal na sila Ma'am Kath sa Lazada Patalastas. So sabi nila baka daw si Lee Min Ho ang magiging third party doon sa Canada sa Hello Love Again mga sombreros. Ano ang masasabi nyo dito? Tapos yung marami ang nagsasuggest na mga Korean Filipino adaptation dito mga sombreros gaya ng Hotel de Luna. Medyo hindi na sila tangible ngayon or achievable mga sombreros kasi nga marami priority ni Ma'am Kath ngayon ang Hello Love Again kasi meron silang play date na November. So it's either tatapusin mo na nila ito tapos yung ibang projects or depende na sa kanila yung mga sombreros. Pero nga, no, balik tayo dito sa topic natin. Si Sir Echo ay para na niyang anak si Ma'am Kath. So medyo malabo kasi nagsimula ito no nandun si Sir Echo sa birthday ni Ma'am Kath at saka nakita sila sa ibang mga posts dati, no, sa ibang mga videos. Pero para sa akin kasi may sabit na eh. Anong masasabi niyo dito mga sombreros? May anak na si Echo at saka parang hindi siya tanggap o hindi bet ng family ni Kath kasi nga may dati ng karelasyon si Echo tapos naghiwalay sila, hindi nag-work. So yun po mga sombreros, mas malakas pa din ang Kath din na love team sa ngayon. And of course, as a human being ay pinapanalangin natin na mag-grant din yung hiling ni Sir Echo na magkaroon sila ng project ni Ma'am Kath. Pero ang decision ay nasa management na po mga sombreros. Ayun, ang ating tula sa vlog na ito mga sombreros ay pinamagatan nating kulangot. Kulangot mang ituring na madumi at pinandidirian. Pag-usapang hygiene, anatomy at science, kulangot pala'y merong konting pakinabang. Sapagkat sila ay parang net o harang, mga duming pumapasok sa ilong ay hinahadlangan. Para silang sisidlang kailangang tanggalin pag napuno na at lilinisan. Buhay natin ay mas may silbi ng dihama kaysa kulangot na ito. Kung kaya magsikap tayo mag-aral sa paral ay dapat matuto. Huwag iasa lahat sa ating masisipag at masisigasig na guro. Dahil sa ating mga kamay, ang desisyon at pagkukusa mismo. Diploma ay maiuwi at makapaghanap ng disenteng trabaho. Kulangot na gabutil man sa laki ay may purpose. Pera na allowance ang pang tuition sa alak, vape, sigarilyo, concert tickets at bisyo ay huwag sana nating igastos. Kasi pag iyan ay naubos, ay mata mo lang sa magulang mo ang walang latay at paltos. Turo nila'y sundin upang mairaos, buhay niyong lugmok sa pagkahikahos. Magsaya ka kung ikay nakapagtapos, dahil hindi lang sarili mo ang magdiriwang. Higit at una sa lahat ay ang iyong nagpagal at naghirap na magulang. Kulangot, bow. Sa ating Word of God mga sombreros ay magbabahagi po ako kung gaano ka faithful, gaano ka tapat, gaano ka maasahan ng ating Diyos mga sombreros or ang faithfulness ng Diyos. Basahin po natin Psalms 119 verse 90. I'm reading New King James Version. Sabi dito, your faithfulness endures to all generations. You established the earth and it abides. Grabe mga sombreros. Una sa lahat ang pinagkaiba ng loyalty at saka faithfulness. Ang loyalty mga sombreros ay mahal mo lang or nagugustuhan mo ang tao because he or she is physically present. Nakikita mo siya, nahawakan mo. Kapag ang tao faithful mga sombreros,
kapag kahit na hindi mo nakikita ang tao, kahit na hindi mo siya nahahawakan, your loyalty still abides. Nandun pa rin sa taong iyon because you are faithful. So, in other words, ay mas mataas na level ang faithfulness kaysa sa loyalty, mga kasambreros. Kasi dito sa atin, di ba, may loyalty award, may ganong-ganong mga pa-award, mga sombreros, walang faithfulness award. Kasi mas mataas siya na level. Kumbaga pa, ang ligaya at saka ang saya ay magkaiba. Happiness ay ligaya or kasiyahan, mga sombreros, or masaya. Ang joy is ligaya or kagalakan. Bliss, kumbaga pa, mga sombreros. So, mas mataas na level ang joy kesa sa happiness. So, ang faithfulness, ganun din po versus loyalty. Kung kaya papipiliin kayo, mga sombreros, ay mag-cling tayo sa faithfulness ni Lord, or ang tao faithful ay mas maganda yon kesa sa loyal, mga sombreros. Kasi kumbaga pa, yung connection nyo, yung relasyon nyo ay hindi nagbabago maliban sa distance. Kasi pag malayo siya, hindi mo nahuhakan, hindi mo nakikita masyadong. So ganun po, mga sombreros, no, mas daig ng faithfulness ang loyalty. Pero ito nga, mga sombreros, no, ang faithfulness ng Diyos ay enduring sa lahat ng henerasyon. So imagine nyo, ilang generations na tayo ngayon from Adam and Eve, mga kasombreros. Siguro libo-libong generations na. Next verse po natin, mga kasombreros, ay Proverbs 11:6. Sabi dito, the righteousness of the upright will deliver them, but the unfaithful will be caught by their lust. Ayon, opposite naman ito, mga sombreros, yung faithfulness or yung faithful tapos unfaithful. Yung mga hindi tapat, hindi maluwat, mga kasombreros. So ito nangyari na. The righteousness of the upright will deliver them. Siyempre, yung righteousness, yung pagiging matuwid, pagiging tama, mga sombreros. But the unfaithful will be caught, mahuhuli by their lust. So, medyo relate ito, mga sombreros, sa panahon ngayon. Yung mga taong unfaithful ay mahuhuli at kumbaga pa, mapupuntirya dahil sa kanilang lust, dun sa kanilang hilig sa laman, hilig sa, kumbaga pa, hindi ka nais-nais, mga sombreros. And marami na, no? Yung mga hindi tapat sa kanilang boyfriend, sa kanilang girlfriend, sa kanilang asawa, ay nahuli at saka, kumbaga pa, nabalikan na sila ng consequences, mga sombreros. Pinagbabayaran na nila ang kanilang nagawang pagiging unfaithful, mga sombreros. Napakasakit po nito, mga sombreros. Sometimes we as human beings ay nagiging unfaithful sa Panginoon. Kumbaga pa, si Lord kasi, di ba, binigay niya na lahat. Binigay niya yung kaisa-isang anak niya para tayo ay may save, para ipakita niya sa atin na ganun tayo kamahal ni Lord. And inallow niya lahat so that He could show His great loving kindness sa atin. Yung great love niya, yung sobra-sobra at labis na pagsinta niya sa tao, mga sombreros. Kasi pwede naman niyang hindi padala si Jesus Christ, di ba? So imagine natin if God the Father didn't send His only Son, or His only begotten Son sa atin. He is enjoying His godly character, mga sombreros, and His godly attribute. Kung Diyos siya, He could still enjoy. Kasi Diyos siya kahit wala tayo. Pero tayo, kapag walang Diyos, wala tayong purpose, wala tayong hininga, wala tayong buhay, mga sombreros. And kumbaga pa, we even don't exist sa mundong ito, mga sombreros, kapag wala ang Diyos. So isipin natin, kung hindi niya pinadala, di ba, si Jesus Christ, so wala nang redemption. So dun sa last more than 2,000 years ago ay wala nang taong nag-exist, mga sombreros, dito sa lupa. So kumbaga pa, ang unfaithfulness natin, dapat we will turn it into faithfulness to God first. Kasi kapag tayo, mga sombreros, ay faithful sa Panginoon, mahal natin ang Diyos, hindi pwedeng hindi tayo magiging faithful sa ating partner. Kasi mag-flow yon. The Holy Spirit will guide us and protect us and will remind us of the things that we should be doing. Ang konsensya is also another form of the reminder of the Holy Spirit na, dapat makonsensya ka, ganito, ganyan. So, hindi mo siya gagawin. Yung mga taong nagre-remind sa atin sa palibot, sa paligid, na, mali ang ginagawa mo, yung friend mo, for example, yung parents mo, yung family mo, ay mga instrumento din yan ng Diyos, mga sombreros, so that we can turn to faithfulness and leave the unfaithfulness way of living. Kasi lalo na ngayon, marami ang talagang
mga famous people, mga famous celebrities na talagang nangangaliwa, no? At saka nauhuli sa kanilang pagiging unfaithful, mga sombreros. 2 Timothy chapter 2 verse 13, ito napakaganda nito, mga sombreros. Sabi niya, if we are faithless, He, God or Jesus Christ, remains faithful. He cannot deny Himself. Grabe, mga sombreros. Ito yung sasabi ko, no? May mga times na hindi tayo faithful kay Lord, but still, He is faithful. He is faithful. That is why ang level ng faithfulness natin dapat mauna sa Diyos. The greatest, or kumbaga pa, the highest level of faithfulness that we could give ay ibigay natin sa karapat-dapat and trustworthy, and that is God. Pangalawa lamang sa tao. Kasi kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi pwedeng hindi natin mahalin ng tao. Kasi sila yung representation ng, kumbaga pa, hindi ka pwedeng magmahal sa bagay, sa isang material na bagay, tapos yung level ng pagmamahal mo doon ay the same sa pagmamahal mo sa tao. Kumbaga pa, marami nagsasabi na, I love chocolate, I love this cellphone, I love this bag. So kung ang level ng pagmamahal mo doon sa bag ay kapareho ng pagmamahal ng level mo doon sa level ng pagmamahal mo doon sa may tao, sa asawa mo, ay may problema. Actually, mga sombreros, inorganize na ni Lord love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself. So, dun pa lang, nakapaloob na dun yung when you love God to the greatest and to the fullest, papasok din dun yung faithfulness, yung pagiging, yung trust mo sa Panginoon ay yung ang pinaka-greatest, yung confidence mo sa Kanya, kumbaga pa, greatest of the greatest, yung tiwala mo sa Kanya, pinakamataas sa lahat. Pangalawa lang sa tao. Okay? Huwag na magselos ang tao because God created us. Yun po, mga sombreros. Tapos, sabi niya dito, if we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. Kasi, mga sombreros, yun nga, kumbaga pa nasa ugat na. Yung tao, di ba, kunwari tatay mo mabait. Magiging anak niyan mabait din. So, nasa dugo, nasa genes na nila, mga sombreros. Ganon din si Lord. Nasa dugo na niya, nasa character na niya, He cannot deny Himself that He is faithful. Imagine niyo, yung promise niya sa lahi ni Abraham down to David ay finulfill niya. Kahit na napakarami ng sangkatutak na ang kasalanan ng mga tao from generation to generation. Kasi marami yun no? From Adam to Abraham, to Isaac, to Jacob, down to Jesse, to David, mga sombreros. And finulfill niya iyon sa buhay ni Jesus Christ. Okay? Kasi si Jesus Christ po ay nagmula sa lahi ni Haring David. So imagine niyo how many generations came. Pero ang promise at ang faithfulness ng Diyos ay hindi natitinag. Kumbaga pa, pag gumawa ka ng kontrata sa abogado, and magiging valid yon hanggang sa kamatayan mo. Ganoon ka faithful, ganoon ka, kumbaga pa, katindi yung promise, hindi nagbabago ang promise ng Diyos, mga sombrero. Last verse po natin, napakaganda po nito, Hebrews chapter 10:23. Ito yung sasabi ko na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Sabi niya, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Wala na. Tapos ng usapan, mga sombreros. Faithful ang Diyos. Faithful and faithful and faithful. Wala siyang katulad. Kung kaya yung promesa niya, sabi niya dito, for He who promised is faithful. Alam ko marami tayong mga goals, mga plans, mga desisyon, mga kumbaga pa, mga pangarap sa buhay na iniisip natin na ba't ang tagal-tagal? Pero hindi pa rin nangyari. Pero alam kong darating ang panahon. No, darating ang panahon because naniniwala po ako dito na God promised, or the God who promised is a faithful God. And whatever He promises to His children, sa mga taong naglilingkod sa Kanya, sa mga taong tapat sa Kanya, sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanyang harapan, and always trusts Him and feels safe sa Kanyang presence, mga sombreros, ay tutuparin niya ito. Maaring 10 years, maaring 20 years, hindi natin alam na maaring 25 years. Matutupad at matutupad yung, mga sombreros, if we trust and believe in the mighty name of Jesus Christ. Kasi nga, di ba, nothing is impossible
to the one who believes. Sabi ni Lord Masters. And I believe that God is faithful and He is always faithful. So yun lamang po mga Asmereros, na nawa po ay nagustuhan niyo po ang ating content. Kung mayroon po kayong mga suggestion, comments, or ideas, ay comment lamang po kayo. See you sa next segment, and I pray for blessing, after mercy, forgiveness, faith, hope, and love na maghari po sa ating puso't isipan, lalong-lalo na po sa ating tahanan mga Asmereros, where family should be united in love, because this is the bond, this is the glue mga Asmereros na magdidikit at mapapanatiling united at saka buo ang ating family when it comes to loving each other, showing care, concern, and understanding. Stay faithful po sa ating Diyos, and He will make us also faithful sa ating mga pamilya, sa ating asawa, sa ating girlfriend, boyfriend. See you sa next segment, and paalam po! Paalam!